matching half. Ito ang katagang ginamit ng pamosong pilosoper na si Plato upang isalarawan ang bawat taong naghahanap ng kanyang tunay na magiging kabiyak at makakasama sa buhay. At sinasabi namang soulmate kayo kung matatagpuan mo ang kabiyak o kalahati ng iyong matching half. Kung tutusin ay tila sa mga nobela at mga teleserye na lang sa telebisyon, masusubaybayan ang ganitong mga tema at tagpo ng mga kwentong pag-ibig. Ngunit ngayon, dito sa Profile Overseas Diaries, ay ibibida namin ang isang tunay na kwento ng pagiging soulmate. Ang kwento ni Joven at Amy na parehong walang kamalay-malay na sila pala ang matching half ng bawat isa sa puso, sa pananaw, sa buhay hanggang sa pagnenegosyo. Sa kabila ng 30 taong di pagkikita at pagkakaroon ng sari-sariling buhay. Magandang araw, ako si Dong Robles. Never naging kami nung high school. So, ang kabarkada talaga niya, yung kakambal ko. Kaya nagkikita na kami before. And medyo crush ko na siya noon kasi beauty and brain yan siya Kaya lang, knowing ako from the province, from Iloilo, so medyo may pagkatorpe. Never ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya, "Uy, gusto kita, pwede ba mag-date tayo?" Never nangyari. Saka that time din kasi, meron din siyang boyfriend noon, yung corps commander pa ng C-80. So, syempre, medyo ilag ako. Ang bilis ng panahon. Nag-graduate na kami ng high school, di wala na. Tapos, we went separate ways. Hindi na kami nagkita. After 30 years, doon lang kami nag-meet again. 30 taon pagkatapos gumraduate ng high school ang lumipas bago natuklasan na sila pala ay para sa isa't isa. Muling pinagtagpo ng tadhana sina Jovet at Amy nang parehong hiranging maging MC sa high school reunion ang dalawa at dito nagsimulang umusbong ang pag-ibig na hindi nila akalaing nakalaan pala para sa kanila. I was able to attend our high school reunion, yung 30th year na high school reunion, and that's where I met him again, and naging in charge pa kami, maging MC together, and so nagkaroon kami ng opportunity na magkwentuhan, di ba? Magbanding, kumusta ka na? Ganon. Ayun, so kaya naging kami. Wala pang spark noon Tapos, nagsimula lang nung we were contemplating na kasi nga kaming dalawa yung MC ang napili para doon sa reunion namin. So, nagkaroon kami ng chance na talagang mag-sit down one-on-one at magkwentuhan ng mga personal lives namin. Parehong may mga naunang nakarelasyon, parehong mayroong 4 na anak, parehong family at business-oriented, at higit sa lahat, parehong nagsikap ng todo-todo para itaguyod mag-isa ang pamilya. Tila nakitang pareho ni Jovet at Amy sa isa't isa ang hinahanap na katangian ng taong mamahalin at ang tamang chemistry para sa kanilang matagumpay at masayang pamilya. Before her then, I was into bad relationship. I have 4 children but they came from 3 different mothers. Although hindi ko yan pinlano at hindi rin sila sabay-sabay. Maswerte lang ako that all of my 4 children are with me. So talaga pinaglabang ko para makuha ko yung custody nila. Kasi kung nakikita ko naman maganda yung pagpapalaki sa anak ko, tapos as long as I was able to see them, I don't mind na nandoon yung bata. Kaya lang nakita ko nga, hindi maganda. Tapos kahit sa akin, nagrereklamo yung mga anak ko na parang ganito. Kahit nagsusustento ako, hindi sila nakakatikim ng pera. So talagang inano ko na makuha ko yung custody ng mga bata. Yun naman yung isang ko sa kanya. Number 1, nung first time kami nagkita, nagkwentuhan first time.
Nung nagkikwentuhan pa lang kami, sabi niya, ako, I have 4 children with 3 moms. Nashock nga ako eh. First time pa lang tayo nag-uusap. Ganyan ka naka-honest. Pero medyo ako, nasabi ko, okay to kasi siya eh, self-secure, di ba? And then, yung mga anak niya, nasa kanya. And then, the way he loves his mom, those are, the things that I saw that yun yung nagpa-impress sa akin. Okay? Nanggaling na ako sa marami ring hirap. Kasi galing ako sa utang, galing ako sa broken relationship. I mean, I felt that I made a lot of mistakes in my life. I raised 4 children as a single mother for more than 20 years when I succeeded in the insurance industry. So, when I was garnering a lot of recognition, not only in the Philippines, but also international recognition, and I was able to elevate our lives, being a single mom, being able to take care of the family and some extended family because of the insurance business. Bagaman casual lang at walang ideya kung saan hahantong ang kanilang kamustahan at kwentuhan, tila gumuhit at nag-iwan ng kakaibang impresyon sa bawat isa. Ang tapat at malalim na pagpapalitan nila ng kani-kanilang istorya ng buhay. Hanggang sa dumating sa punto na nagtagpo ang kanilang isip, puso at damdamin na tila ipinagkasundo sila ng tadhana kahit pa makalipas ang maraming taon ng di pagkikita at pagkakaroon ng kanya-kanyang buhay. At sa pagkakataong ito ay hindi na nagdalawang isip na huwag nang palampasin ang natuklasang makaparehong damdamin para sa isa't isa. May isa nga lang silang nakikitang problema, ang sasabihin ng kanilang mga anak. Nung nag-meet na kami ni Amy, yung unang kwentuhan pa nga lang namin, sabi ko doon na nagkaroon ulit ng parang spark sa akin eh. So talagang I pursued her. Kumbaga hindi ko na siya tinantanan. So yung sinasabi niya na talagang hindi ako tinantanan, may araw, 3 times siya pumunta. Talaga? Pinuntahan niya ako 3 times. So, talagang hindi na ako binitawan. I know in my heart that this is it. Siya na yung matagal ko nang hinahanap. Sabi ko, pag ito, pinakawalan ko pa, hindi na to darating sa akin ulit. Hindi rin naging ganun kadali yun kasi siyempre kahit nagkakagustuhan na kami, siyempre we have to consider yung mga anak, di ba? Yung mga anak namin. So, pareho rin kami na ang ano namin, kahit gusto kita, kung ayaw ng mga anak ko sa'yo, di sorry na lang, parang gano'n. So, sa kanya, gano'n ang sinabi niya sa akin. On my end, I think, my children, okay sila eh. Kasi ganito naman, sinabi ko sa kanya, pag ayaw ng anak ko sa'yo, wala. Kasi, I trust my children. Kasi iba yung ano nila eh, may ano sila eh, may spidey senses, di ba? Ang asawa pwede palitan. Pero ang anak hindi pwede. O, di ba? Nung sinabi namin na we are, planning to get married. So, syempre, hindi mo alam anong sasabihin nila, di ba? Ang sabi nila, sino magiging ring bearer? Sino magiging ano? So, at saka saan daw? So, ibig sabihin, parang sobrang okay din na sa mga anak ni Jovet. No? Sa ngayon ay nasa Arizona na ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak. At dahil parehong may dugong Chinese sina Jovet at Amy at pareho ding may entrepreneurial background at bihasa sa pagnenegosyo, hindi nakapagtataka na maging successful ang mag-asawa sa kasalukuyang negosyo na kanilang itinayo. Nung nandito na kami, we moved here December 2020, which is kasagsagan ng COVID, di ba? So, wala kaming kakilala. We don't know anybody here. Okay. So,
sabi nga namin, anong gagawin natin dito? Wala naman kakilala. Tsaka, syempre, as Chinese, we were raised na maging entrepreneur nga. So, ayaw naman namin na maging empleyado pa. Kaya ang ginawa namin, nag-research kami, mga possible business, ano ba mga pwedeng dito, itayo. So, one thing that came out nga, yung solar. Tsaka, nakita rin namin, lagi nga tirik ang araw dito sa Arizona. So, sabi namin, maganda palang business ang solar. So, ginawa namin, nag-research kami. We knock on doors dun sa mga kapitbahay namin na may mga solar, and everyone are happy and they're saving money. And then, we also knock on those without solar. And we found out that may mga misconception lang yung iba na it's costly, you really don't save much, tapos magkakaroon pa ng lien sa bahay mo, so mahihirapan ka ibenta. So we found out this is just an education business. That's why we started doing the solar. So now it growed. We now install in 44 states. Ang background namin, in my case, diba, chemical engineering, tapos yung isang business namin is, yung fertilizer, special type of fertilizer for aquaculture. And my father and I co-wrote a book, and including with my aunt, we co-wrote a book on aquaculture, raising mga bangus, or raising prawn. So, with that, natural food yung pinopromote namin na hindi makakasama sa environment. And to grow natural food, you need the sun. Diba? Photosynthesis. So, yung power ng sun, yun yung And then, nung pagdating namin dito, yun nga sinasabi ni Jovet na, Diyos ko, 300 days ang daming araw dito. Diba? And so, yun yung na-observe namin. And then, ang isa pa is, dahil nga may factory sila, so they also considered na yung solar. Dahil ang mahal-mahal ng electricity nila. So may konting exposure kami on solar panels. Plus, naging presidente ako ng isang real estate development company. So nagtatayo ng mga condos, ganon. And we were able to turn around a lot of organizations also, from losing money to making money, yung mga ganon. And then, syempre, nagamit namin din yung experience. Like in my case, I have been a marketing consultant back in the Philippines. So people pay me to help them turn around their businesses, to come up with yung marketing nila, ganun. And because of that, we pulled, syempre, yung aming experiences. And kahit wala kakilala rito, we were able to build yung mga connections, eventually with people. When people like you and like what you're doing, and they know it benefits them, you add value to their lives, and they're happy with your customer service, there is no reason that they will not tell their friends. Diba? And so, yun yung pinanghahawakan namin, kaya alam namin that it will grow. Then, ito namang second business namin, yung Hub Express, which is formerly Shipping with Ease. We saw the opportunity, although existing na to before, pero hindi siya ganito dati, as in talagang halos bare. As in bare, oo. So, talagang medyo na-challenge din kami, kaya pinurchase namin siya last September. And then, ayun, we added a lot of things. And so, nag-decide kami na, sige, binili namin. Nung unang buwan, parang boring kasi walang ganong tao, walang foot traffic. But, we have the faith that if we are doing the right thing, and we know what the community needs. So, tinignan namin what does the community need? And that's what we offer. That's what we provide. And so, example, yung mga damit, bakit kami naglagay? Kasi wala naman shopping mall dito. Diba? And so, plus, yung mga ilang establishments na meron, mahal. And then, yung quality, not as good as ours. As in, my gosh, night and day ang quality. And so, marami tayong mga Pilipino kasama rin na mga, yung iba, di ba, mga entrepreneurial. Yung example, may mga damit kami dito, $10. Pag pupunta ka ng Amazon, $35.
yung nagre-reselling sila, pupunta dito, bibili, pwede nilang ibenta sa iba. Nagkaroon na kami ng loyal customers even in as little as 7 months. Okay? And we are so proud that we've been getting a lot of 5-star reviews. And it has helped us. Noon, tinitingnan namin yung Google, ang mga tinatype ng mga tao, fax, copies, mailing. Ngayon, yung actual na tinatype is yung pangalan na namin. Yung sinesearch nila is the name of our store. Top 3. So, meaning, yung hindi kilala at hindi nila alam na we exist here, they now know that we are here. And, yun. So, we're getting a lot of support from the community, from the common people, from the city office executives, like the mayor, vice mayor. Kasi, nakakatuwa rin, sinasabi nila, asset daw kami. No? Because we're contributing to the community. Tsaka word of mouth if you do the right thing, you treat people nicely, you help them with what they need, definitely i-refer ka nila eh. So basically, Hub Express is a business hub, so we do all kind of shipment like USPS, UPS, FedEx, DHL, all over the world. And we also have mailbox rental. It's similar to PO Box, but it's a physical address. It's not a PO Box. So you will have like a suite number. Sa kabila ng kanilang lumalaking negosyo na kung tutuusin ay nangangailangan ng mahigpit na pagtutok at pagbibigay ng maraming oras, hindi naging maramot ang mag-asawa na ibahagi sa ibang mga negosyante ang kanilang mga karanasan at kasanayan upang tulungan ang mga ito na mas mapalago at mapaunlad pa ang kanilang pinagkakakitaan. So we're forming this group wherein the small business owners will now have a chance to actually interact and help one another with some guidance, with free trainings. We're calling this Entrepreneurs Referral Alliance. So nagkaroon na kami ng first meeting with our with some business people here. Kasi yung halimbawa may mga meeting, yung iba, puro big players lang eh. So ito, yung mga small business people, we called them to come to the store and we had a meeting. And during the meeting, kakaiba yung ginawa namin. Tinanong ko sa kanila nakapunta na ba kayo sa mga business networking? Sabi nila, oo. So ano nangyari? Pupunta ka, makikinig ka sa speaker, and that's it. Diba? O kaya magpapalitan kayo ng business card. Ang ginawa namin, we really had an agenda, a process, so that even in the first 2 hours, they were able to gain something before leaving. Kasi nagsalita ang bawat isa. 2 minutes. Ano yung business nila, ano yung ginagawa nila, ano yung mga product or services, ano kakaiba. And then, meron na silang, yung iba nakakuha ng tagline, yung iba saan nila. So, nagkaroon sila ng free marketing consultancy. Malaking bagay yon para sa kanila. Lalo na, libre. Kung sa Pilipinas siya, nag-charge ako, di ba? Or kahit dito, pwede naman ako mag-charge eh. Pero, libre yon. So, ito ngayon, talagang sobrang excited lahat. And I think, that's one reason why even yung mayor dito, I would say, talagang love niya rin kami. Kasi tumutulong naman kami sa community talaga eh. No? Like, yung ginagawa namin para sa ERA, yung ibang tao, na meron kausap kami, sabi, what? You're so dedicated. And what do you get out of it? You're giving your ideas for free? I said, yes. What? Why? It helps the community. It helps other people. And remember, whatever you put out into the universe, God is just. It will come back 10,000 folds in so many other ways.
Sa pagtatapos ng mag-asawa sa pagbabahagi ng kanilang kwento, nag-iwan ang mga ito ng ilang panukala sa ating mga kababayan, lalo na sa mga dumaranas ng mga pagsubok at pagkalito sa buhay. In anything in life, whether personal or business, doubts will always set in. So, lahat yon, palagay ko naman, lahat ng tao sa mundo may pagdaraanan talaga na difficulties. Ang tanong, when these are trying to shake you or doubts are setting in, na nawawalan ka ng hope, anong panghahawakan mo? Ang na-realize ko is what we see are only what our human eyes can see. Pero the only being that can see the whole maze is the one up there. And so, when I started to trust Him, when I did that, ang laki ng pagbabago sa pagkilos ko, pag-iisip ko, sa constitution ko of my entire being. You have to understand what you really want in life, and you have to go for it because God gave us everything that we need. And the only thing that will unlock it is really understanding that you are committed to it, you are focused on it, and do not lose sight of that. Focus on the positive, how we can build each other, how we can build other people. And being kind and being nice doesn't mean you have to give away things. Being kind means you need to empower people to go to the right direction and influence people to do the right thing. Never give up. Everything God has a plan. Sometimes He has to take us to the dark to see the light. So just have faith in Him, in yourself, and never give up. Malaki ang pasasalamat ni Joven at Amy sa may kapal na pinagtagpo silang dalawa at mabigyan ng pagkakataon na makapagbuo ng isang masayang pamilya na sa akala nila ay hindi na darating sa kanila. Ngayon, ang dalawang matching half noong 30 years ago ay isa ng match made in heaven at isa ng ganap na pamilya at maligaya sa piling ng isa't isa. At dahil nga malaki na ang kanilang mga anak, kontento at magkatuwang na nakafocus ngayon ang mag-asawa sa kanilang negosyo at pagbibigay tulong sa mga Filipino business community dito sa Arizona. Naway muling nakapulutan ng aral at inspirasyon ang kwento na aming ibinahagi sa inyo. Ang Profile Overseas Diaries ay laging handa at bukas para sa ating mga kababayan na nagnanais magbahagi ng kanilang kwento ng buhay. Mag-email lang sa pmma.usa22@gmail.com at upang mapanood ang lahat ng aming mga episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. I-type lang ang Profile Overseas Diaries. Makisuyo na rin na i-like, mag-subscribe at pindutin ang aming notification button para kung may mga bago kaming istorya, una kang makakalam. At kung gusto naman ninyong mabasa ang iba pa naming kwento, pwede ninyong bisitahin ang aming website. Basta't isulat lamang sa search engine ang pmmausa.mozillasite.com. We also have our Facebook page. Muli, maraming salamat. Ako si Dong Robles.
comes to media and entertainment, we're your go-to source for latest trends and news. Let's give a spotlight to those successful and inspiring stories from our vibrant community and celebrate those who make a difference every day. Whether your career, your passions, and personal growth, we've got the latest scoop. And insider tips that will make you fulfilled. From latest in fashion, travel, and mouth-watering food trend to business age strategies, we got you covered. From different walks of life, we bring you stories that inspire and empower. Let us share your journey and showcase your unique experiences. Let us show you the stories that matter. Your ultimate source of information. Your inspiration and connection. We are the AZ Pinoy Unlimited.